Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout muna tayo. Shoutout, shoutout. Shoutout kay, hello, Sir Kay. Sa Hungary daw siya. Si Ma'am Lynn Tamori. Tapos si Sir JP Ventura from New Jersey. Asa na yung sword mo ni Panday? Meron ba ako sword ni Panday? Ito ba yung tinutukoy niyo yun, no? Yung kay Darth Vader na yun? Kay Wonder Woman yun, Sir. Red Baron, hello. Sir Pronok Rivera. Doon nga tayo sa ano ba yung video ko kagabi? Ito ba yon? Yung mga influencer? Tama ba ako? Doon tayo sa mga video ng influencer. Wait lang ha. Dito tayo magbasa ng comments. Para may make sure na ma-shoutout talaga lahat. Shoutout Sir Cesar. Nasa 7 minutes ang lalaki na galing lumuwas ng Manila para makipag-meet up sana. Ano to? May kotse na pala ang angkas. Sige nga, papanoorin ko to. Sige. Bukas. Kaya ko lang nabasa eh. Mark Jan Manalaysay, Sir Walter Navarro. Sir Josie Tiozon, hello, from Pampanga. Ma'am Josie pala, sorry. Think Plus 3202 onwards, paki-check yung time na tumakbo dyan yung lalaki. Tapos sa bandang kanan ng video, ewan ko kung puting pintuan ba yun. Tingnan nga natin. Ito, ano yun? Yung ito edited ito lahat. Kung may mga shadow. Kasi hitik na hitik ito eh. Unang-una pa lang, yung setup pa lang na ito ay CCTV, hindi na siya kapanipaniwala eh. Wala namang CCTV na ganyan kaganda ang quality, na parang action camera. Magastos sa memory yan kung CCTV yan. Ang codec nga na CCTV, di ba, hanggat maaari, ang i-detect niya lang yung gumagalaw. Hindi, kung ano man ang nakita mo dito sa part na to, yung mga shadow or mga wala yun. Edited lahat yan. Hello, Sir Joban Gamiao, Sir Domingo Arador, Roselier Caneda. Roselier Caneda. Ma'am Ami Gracilia. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. Ma'am Lynn Sudo, hello. Hindi sila nakatulog dahil sa pag-uga ng lindol. Okay naman yung bahay nyo, ma'am, doon. Hindi naman nawasak. Hello, Sir K. Sir GC719. Sino pa ba nandito? Ano tong finorward na naman ni Ma'am Angelica? Dami kayong pinoforward sa kwento na mangkukulam na sinaniban umano ng demonyo. Tampok sa The Possessed. Yung series to, no? Mangkukulam na sinaniban umano ng demonyo. Sige nga, papanoorin ko yan. Ano yan eh? Parang Halloween special nila yung ito oh. Kaya lang ang hahaba kasi ng video nito, kalahating oras, pero papanoorin ko. Hello, shout out. Mga rider ng Xenia daw. Si Morpheus 16.
Alam mo, paano mo nahulaan? Nilalakad namin ito eh, itong Manila Film Center na to eh. Sana mag-prosper, di ba? Sana. Nilalakad dito eh, itong Manila Film Center na to. Sana, no? Pero, tingnan natin yung update. Hello, Gojo Ragdal na Hidwin. Hello. Salamat po. From Tarlac daw siya. Ma'am Angelica Canino. Julian Lacyan, Eric Bernabe. Mami Malagenya, Chong Yon. Sir Momong Martsan, Jeffrey D. Guzman. Carlo Tumalak na ano ko na no na shout out ko na lahat. So proceed tayo dito sa mga videos na pinapareact natin. Unahin natin 'to. Ito, sino ba nag-send sa akin ito? Shout out sa nag-send sa akin ito ha. Multo daw sa bintana. Play natin. Dito sa video na to, makikita ninyo na may isang pamilyang tipikal lamang na nasa labas at merong dalawang batang naglalaro. Pero sa video na to ay merong kakaiba. May dalawang tao na nakasilip sa taas ng bintana na tila ba pinapanood din sila. Pero hindi pala nila ito kapamilya. Ganda ng pagkakagawa, no? Hindi ah. Wait lang. Feeling ko edited siya eh. Kasi nakita na siya nung nagvi-video. Ito ha. Hindi, ito na naman ha. Mamaya may magalit na naman sa akin. Maniwala kayo kung gusto yung paniwalaan. Maganda lang talaga yung pagkakagawa niya. Kasi ito, di ba nakita na niya, no? So pinukusan niya na ng... Pero sa video na to ay merong kakaiba. May dalawang tao na nakasilip sa taas ng bintana na tila ba pinapanood din sila. Pinukusan niya na ng video. Pag-focus niya ng video, pero hindi pala nila ito kapamilya. nung gumanon, dapat na alarma na yung ano eh, yung nagvi-video eh. Pero wala lang eh. Diba? May, parang wala lang. Pero ang ganda ng pagkakagawa niya, no? Diba? Kung totoo man yun, mga 30% siguro, pero hindi, na ano ako eh. Kasi ang giveaway sa akin, hindi man lang nataranta yung nagvi-video. Pero ang ganda ng, kung editing ito, ang ganda ng pagkaka-edit niya dahil synchronize dun sa pagganon-ganon ng camera, di ba? Pero sometimes kasi, lalo na pagka footage, kunyari, alam mo yung mga movies, unang-una ito ay Korean, di ba? So, wala tayong knowledge about dito sa ano na to. Dito sa video. Malay mo, part ito ng movie eh. Na kunyari, piniplay lang yung footage. May nangyaring ganyan eh. Na nag-viral, part siya ng isang movie, akala ng mga tao totoo. Yung pinto yata na bumubukas yon. Ang tema kasi nung movie, found footage. Sino nanonood sa inyo ng Paranormal Activity? Di ba movie yon? Pero ang format niya, yung kunyari kuha sa CCTV, sa ano, pero ginawa yung footage na yun para sa movie. Pwede kasing ganun eh. Tingnan nga natin kung ano to. Kung mare-reverse image search natin to. Pag na-reverse image search natin to, ano to, debunk. Wait lang ha. Idadaan ko muna sa Microsoft Paint. Ay, ako. Medyo ano-ano pa yung raraakan natin, mahaba-haba pa yung video.
Isi-save ko muna. Save as JPEG. Tapos, i-reverse image search natin. Reverse image search. Paano nga ano? Wait lang ha. Bintana. Asan? Ayan. Ito, sinesearch ko. Baka may kaparehas siya eh. So far, wala akong nakikita na ano, nakaparehas. Kasi maraming nagkalat na ganyan talaga eh. Anyway, no? Para sa akin, hindi siya, too good to be true siya. Masyado siya maganda para maging totoo. Yun lang. Anyway, proceed tayo. Diba? Ngayon, kung maniniwala kayo doon, go ahead. No? Need kasi ng documentation eh. Kanino ba nang galing yung video na yon? Sino ang gumawa ng video? Saan siya galing? Diba? Kulang yung detalye, pero kung ang sasabihin yung video itself, sa sobrang galing na ng technology kasi ngayon, ano eh, hindi lang mismong video ang kailangan suriin eh, yung pinanggalingan din eh. Diba? Anyway, dito na muna tayo. Pinapa-comment sa atin. Ulan daw pinatigil. Ng Diyos Ama na itabuyang mga elementong ligang na kaluluwa. Ako'y mayroong misyon sa lupang makipaglaban sa elemento mga nilalang na ay siguro mamerwisyo tulad ng mga tibalang kapregwendi at iba pa. kapatid ha, umuulan. Meron akong ginamot na engkanto ay siguro madalit sobrang kainitan biglang umulan. O pakita mo. Yan o. Nakalis na yung pasyente ko ay umuulan. Ngayon eh, patitigilin natin yun. Patitigilin natin yan mga kapatid ha. Tingnan nyo, ayan ang ulan. Talagang kung apat na elemento ng hangin. Apat na elemento ng hangin daw. Hindi pa natatapos yung orasyon ko totally, tumigil lang ulan eh. Pakita mo yung buong paligid. Yan ay gawa po ng elemento na yun na nakaharap ko. Umuulan pa rin, sir. Umuulan pa rin, oh. Narinig pa yung drop sa bubong eh. Bigla lang sa paglabas nila, kalalabas lang ngayon eh. Dapat ihatid mo pa yun eh. Ihatid dapat yun. Umuulan pa rin eh. Kasi bawal silang Ito ano, ganito, ito yung theory ko.
Ngayon, kung totoo man yan, edi totoo, para sa inyo, wala namang problema yun eh. Kasi sabihin nyo naman, hindi na naman igalang ang paniniwala eh. Tinanong kasi ako dito. Now, tatanungin nyo ako, totoo ba na patigil niya yung ulan? Hindi. Obviously, may tapos na yung orasyon. Ay, sa bagay, hindi niya naman sinabing hindi niya tinapos yung orasyon, di ba? Pero, yung sinasabi niya, may naririnig pa rin tayong droplet sa bubong eh. Hindi nga lang kasing lakas nung una. Di ba? Pero, umuulan pa rin. Ganito ang nakita ko. Nung nag-start kasi yung video niya, saan ba tayo mag-uumpisa dito? Ano? So, nag-start siyang umuulan na. Umuulan. Meron akong ginamot na engkanto. Ay siguro Diba? magalit, sobrang kainitan. Biglang umulan. O, pakita mo. Yan, nakalis na yung pasyente ko. Ay umuulan. Ngayon So, ito yung theory ko doon. Lahat naman tayo nakaranas. Sinong hindi nakaranas ng ulan dyan? Imposible namang hindi kayo nakaranas ng ulan. Diba? Siguro naman lahat na nanonood sa akin, lalo na sa panahon ngayon, naranasan nyo ng makaranas ng ulan. Tama? Ito yung theory ko. May time kasi na na alam mo pag malakas yung ulan, di ba? Sobrang lakas yung whoosh, yun talaga hindi kayo magkadinigan dahil sa tunog ng yero. Now, napansin niya siguro yung pinaka ganito yan sobrang taas sa level ng ulan eh. Then napansin niya nagde-decline na yung ulan. Dito siya nag-declare sa bandang gitna ng pag-decline niya na patitigilin niya yung ulan. Nag-orasyon siya hanggang sa tuloy-tuloy na bumababa na yung ulan. It doesn't mean na orasyon niya yung... Dahil unang-una sinabi niya dito, hindi pa naman siya tapos mag-orasyon, tumigil na ang ulan eh. So meaning, walang kinalaman yung orasyon niya doon sa pagtigil ng ulan. Eh di ba, yung mga albularyo na yan, yung mga nagpa-practice dyan, I'm so sure, may nanonood sa akin na tungkol sa mga nanggagamot. Di ba kailangan tapusin nyo yung orasyon para gumana? Ano ito, selective? Gagana yung orasyon kahit hindi pa tapos? Yun pa nga lang giveaway na walang kinalaman yung orasyon doon sa pagtigil ng ulan. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Lalagyan natin illustration, mag-ano tayo. So ito yan mga kababayan ko. Kakapalang ko lang yung Nandito kasi, 'di ba, pag uulan, hihina muna 'yan. Shhh, sobrang lakas na. Shhh, ito na may ingay sa bubong natin dito sa peak na 'to. Shhh, then suddenly, ito si Kuya, feeling ko lang ha. Ito theory ko lang naman. Ngayon, kung maniniwala kayong totoong pinatigil niya ulan, di go ahead, walang problema. Feeling ko, shhh, hanggang sa magde-decline. Mararamdaman mo yan pag magde-decline na yung ulan eh. Shhh. Banda dito sa point na to, dito siya nag-orasyon. Habang nag-oorasyon siya, shhh, pababa na yung yung ulan. Gagets yung ibig ko sabihin? Kasi do sa peak, yung palakas pa lang, siyempre palakas pa lang yun eh. Kasi nag-start yan na nag-start siya, umuulan na eh. Kung panonoorin nyo dito, pa-decline na yung ulan nung nag-start siyang na engkanto. Ay siguro magalit, sobrang kainitan. Biglang umulan. O, pakita mo. Yan nakalis na yung pasyente ko. Ay umuulan. Ngayon patitigilin natin yun. Yung pansin nyo na lumalakas na yon sa microphone yun eh. Sa compressor ng microphone yun na parang ganito pakinggan nyo ako ha. Pag may video tayong pinapakinggan, hihina yung video. Kasi baka sabihin nyo kung mapapanood nyo ganito eh. Umuulan. Di ba nagsasalita siya, mahina yung sound. Tama? Then nung tumigil siya sa magsalita, biglang lalakas yung ulan. Akala mo lumalakas ang ulan, pero sa compressor ng microphone yun, pakinggan nyo. Meron akong ginamot na engkanto. Ay siguro magalit, sobrang kainitan. Biglang umulan. O, pakita mo.
Yan, oh. Nakalis na yung pasyente ko, ay umuulan. Ngayon patitigilin natin yun. Di ba lumakas yung sound nung tumigil siya magsalita? Nagko-compensate yung microphone nun sa sa background sound. Kasi baka isipin nyo lumakas yung ulan eh. Parang ganito, no? Magpi-play ako dito ng ng video. Gagamitin ko yung docking ng microphone ko. Pag nagsasalita ako, humihina yung background sound. Doon tayo sa sound na walang copyright. Pagpalagay mo, hindi, yung sa rain sound na lang. Heavy rain sound. Heavy rain sound. Magpapatugtog ako ng heavy rain na music. 'Di ba? Sobrang lakas niyan, ano? Pansinin niyo pag magsasalita ako, hihina yung ulan. Hihina, tama. Hello. Hello. Napansin nyo, bumababa yung volume ng ulan. Ano kasi yun eh? Built-in yun sa mga microphone. Pag may, ang tawag doon, docking. May ganun din yung mga camera pag ginagamit mo. Kasi ang ipaprioritize nilang i-process yung boses bago yung background sound. Kasi baka isa yun sa tanong niya, bakit biglang lumakas? Diba? Ano yun? Docking yun. Yung tinatawag docking o yung compressor. Patitigilin natin nga mga kapatid ha. Tingnan nyo, ayan ang ulan. Diba pa-decline na yung pa-decline na yung ulan nung nag-orasyon siya. Talagang pumapak na ganito ng hangin. Sila yun yung ulan. Hindi pa natatapos yung orasyon ko totally, tumigil lang ulan eh. Diba? Yun ang malaking pagkakamali niya. Sinabi niyang hindi natatapos. So, meaning, kung hindi mo natapos yung orasyon mo, hindi ikaw yung doon. Diba? Hindi naman pwedeng gamitin ang orasyon na hindi tapos, diba? Kaya nga, di ba dapat yung sinasabi nila Sir Nick Banayo, may tamang pagbigkas niyan. May tamang hindi pwedeng hindi tapos. Ewan ko, kung magiging selective kayo, kung iiral yung anong tawag doon? Yung pagkakaroon niya ng cognitive dissonance, na ilulusot nyo si kuya, ay hindi, power talaga. Hindi niya natapos yung orasyon eh. Di ba? Tapos tumigil. Doon pa lang Pakita mo yung buong paligid. Yan ay gawa po ng elemento na yun na nakaharap ko. Bigla lang sa paglabas nila, kalalabas lang ngayon eh. Kaya dapat ihatid mo pa yun eh. Ihatid dapat yun. Kasi bawal silang maulanan eh. Ngayon po diba? Saglit lang, ang lakas ng bunok ng ulan eh. Bigla lang sa tumigil eh. Ayun pa nga yung pinag-anuhan ko, pakita mo. Yung ginamitan ko na pang pausok sa kanila. Hindi pa natatapos yung usok. Kalalabas lang po nila. Umaraw na ulit eh. Nagalit sa akin eh. Nagalit yung elemento eh. Syempre, kadalasan po nangyayari sa mga elemento, lalo na tikbalang nakakaharap ninyo mga kapatid.
So, dyan yung nalalaman kung nagagalit-galit talaga. Yung sinasabi nila pagka maaraw daw, tapos umulan, may kinakasal daw na tikbalang. Alam niyo yun? Yung tikbalang, eh wala siya magagawa. Namamarusa siya eh. Ginagawa niya, sinisira niya yung isip ng tao. Eh, nakita natin at ang nangyari pa doon, yung kasama na inaasahan niya na ang ipapagamot niya yung isa, yung na tikbalang, eh, akala na siya lang ang may tama. Eh, sabi ko sa kanya, alika, titingnan kita at may iba rin, may something ako sa kanya nakikita rin. Eh ngayon, nung siya ay tiningnan ko na, chinek ko, ay gano'n ang nangyari. Ayan mga kapatid, oh. Nawala. Diba? Nag-uumpisa pa lang ako ng orasyon ko eh. Hanggang sa hindi pa natatapos yung pagpatigil ko at pagpaalis eh. O, diba? Siya rin ang nagsasabi, hindi dahil sa orasyon niya eh. So ano yun? Papasa ba sa inyo yun? Eh, sa inyo yun. Kung papasa sa inyo yun, eh di okay lang. Pero nakita naman natin na hindi dahil sa orasyon niya yun. Dahil hindi tapos ang orasyon niya eh. God bless po ah. Inulit ko kung naniniwala kayo, go ahead. Wala naman pong problema. Diba? Karapatan nyo po yun. Pero ako hindi. Now, kung ipipilit nyo pa rin sa akin na paniwalaan ko, ginagalang ko naman paniniwala nyo. Galangin nyo rin yung paniniwala ko. Yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.